Okay, so ngayon usapan natin yung tungkol sa paghuli ka the self-proclaimed appointed son of God, Pastor Apollo Kibuloy. So dito, tuloy pa rin hinanap ng mga PNP ang self-proclaimed na si Pastor Apollo Kibuloy. At saka may na-detect na sila ng heartbeat. Mayroong detector silang dala at nasa underground detector. Yeah. So dito, parang mahuli yata si Kibuloy. Within this month siguro parang mahuli si Kibuloy. Pag hindi siya mahuli, talagang bibilib na ako sa kanya. Kung hindi siya talaga mahuli ilang taon, bibilib na ako sa kanya. Ngunit pag nahuli siya, mawala ang bilib ko sa kanya. Supreme President Robin Buray Cleo Jr. Ano yun ilang taon yung nahuli. At saka kung si Apollo Kibuloy mahuli siya ilang buwan pa lang, nawala ng bilib ko sa kanya. So dahil kung sino sa kanila ang matagal mahuli, yun ang ibibiliban ko. Ngunit kung mahuli siya buwan pa lang, hindi ako bibilib sa kanya. So dito, ngunit kung totoo kang tao, anak ka talaga ng Panginoon, haharapin mo yun Walang imposible. As what I said, walang imposible sa Panginoon. Ano man ang kaso na haharapin mo, kung clean naman ang conscience mo, kahit na isa mga taong papatay sa iyo, kung totoo kang anak ng Panginoon, hindi kayo natatakot Kung totoo kang anak ng Panginoon, wala kang takot. Ano bang ikakatakot mo? Na ang pagkakamatay ng mga totoong anak ng Diyos ay yun ang yun ang yun sa Tagalog, sa Bisaya yun ang sa Bisaya kadaugan mo yun. Panalunan mo yun ang ikakamatay mo pag totoo kang anak ng Panginoon. Ganyan, my friend. So dito, bakit siya nagtatago? Dahil mayroon daw puti na papatay sa kanya. Sa akin, kung ganun lang mga estilo ng sinong papatay sa iyo. Pag namatay, anak ako ng Panginoon, ano ba? So yun dapat. Kaso lang, baka mayroon ding mga kadahilanan kung bakit ayaw niyang magpapahuli. Hindi natin alam. As far as I know, hindi masamang tao si Kibuloy. Mabuting tao. Kaso lang dito sa digdig natin dahil walang perpekto talaga sa tao. Walang perpekto, basta tao ka, walang perpekto. Kahit gaano ka man ka-religious, walang perpekto. Lalong-lalo na pag nagpapadala kayo sa bugso ng iyong damdamin. Dahil needs natin yun Needs ng katawan natin ang isang bagay. So, pag nagpapadala kayo dyan, masisira ang pagkatao mo. Yun ang katotohanan. Masisira ang pagkatao mo. And dahil lang yun, huwag kang magpapadala. You have to control your emotion. Ganyan. Walang walang dito sa mundo, walang mabuting tao dito na hindi nagkakasala. Nagkakasala lahat. Natural lang yan ang pagkasasala. Ang importante na huwag nating ulit-ulitin yung pagkakasala natin. Yan lang. So dito, bakit siya nagkaganyan? Hindi naman nagpapabor yung mga malalaking tao sa kanya pag masama yun, hindi walang papabor niya pumapabor ang
dating presidente, pumapabor yung mga senador, marami pa mga senador na papabor sa kanya. Mabuting tao siya. At hindi rin natin alam ang mga kasalanang ibinintang sa kanya. Baka frame up yun, o ano ang mga dahilanan yun, o baka ini-exaggerate lang yun, o ganun. So dito, ang mga bagong kagamitan ng mga pulis, tiyak na mahuhuli siya. Lalong-lalo na pag gumamit siya ng mga yung mga technology, yung cellphone, gumamit niya ng cellphone, madidetect siya talaga. Madidetect siya. Yung mga as what I said, dito sa mundo, yung intelligence ay rampant. To tell you the truth, ang mga intelligence ay kung gaano kadami ang NPA noon, 1980s, almost 90%, 99% yata sa sa sitio namin. Sa sitio na tinirhan namin, 99% nakuha ng NPA. So ngayon, kung gaano kadami ang NPA, halos ganun kadami ang mga intelligence ngayon. Ay iba't ibang uri ng mga intelligence. So dito, gaano man siya katalino, mahuhuli at mahuli siya someday kung mamalasin siya. Hinahuli nga si Clio eh. Si Clio na Supreme President ng PBM, nahuli nga. Nahuli nga ay superpower yun eh. Superpower yun si Master Ben Buray Clio Jr. Superpower yun. Baka akala nyo yung biro yung PBM, hindi biro yun. Diyan ako eh. Nakapasok ako sa kanila. Member ako nila noon, matagal na panahon ako naka-member sa kanila. Nakaka-witness talaga ako kung gaano ka-powerful yung founder namin noon at saka yung Supreme President. Supreme President lang yun si Master Ben Buray Clio Jr. eh. Yung founder ay papasok yun sa katawan niya. Papasok sa katawan niya. At saka yung namatay na yung father niya, ipapasok pa rin sa katawan ni Master Ben Buray Clio Jr. Ganyan sila, ganyan ang mga pangyayari, hindi alam ng tao. Ngayon, wala na ako sa PBM, nagpapahinga ako. Ewan ko lang kung magkakabalik ako someday. Babalik ko rin ako sa someday. Tutulong ako sa kanila. Makabalik ma ako sa kanila, hindi. Tutulong ako someday. Basta na kuha ko na ang mga adikain ko sa buhay. So dito, babalik ako yun. Malalaman ko kung ano na ang takbo ng buhay nila. Kung saan ba pumasok ang spirit ng founder na si Master Rubin Idire Senior yung hindi biro yung mga power nila na yung mga naobserbahan nila, hindi biro. Inahuli pa nga. siya pa bumubuhay na yun ng patay. Bumubuhay na yun ng patay at maraming mga miracle na ipapakita. Yan. Maraming miracle ang naipapakita. Huwag ko na lang isa-isahin dahil marami ding nagagalit sa mga PBM Huwag niyo lang akong pagalitan. Sinabi ko lang ang katotohanan. Si Pastor Apollo Kibuloy, hindi ko rin alam kung ano ang mga niya, anong mga miracle na naipakita niya. But as far as I know, may power din yun. May power din si Pastor Apollo Kibuloy. Just imagine ka, hindi ka mag-self-proclaim na as the appointed son of God pag wala kang power. So, mabuting tao yun. Kaso lang, the only problem is, di natin alam ang takbo ng case. That's why wag din natin idiin. Wag nating sasabihin na masama ang tao dahil hanggat hindi proven guilty by the court, still
Apollo Kibuloy shall be considered as innocent. Ganyan. So dito, yun, ang mga tao nila halos ibubuhis ang buhay nila sa kanilang founder. Pag masama yun, ibubuhis ba yung buhay nila? So meaning love nila yung si ano the the founder of the KOGC, Kingdom of Jesus Christ, yan. So dito, kaya nga dito yung mga leader sa iba't ibang mga leader sa religion at saka yung may mga power, mga katulad nyo na may mga power, huwag kayong huwag kayong pataasan ng ng ihi. Huwag kayong mag-compete with each other. Dapat magtulungan kayo. Isusolve natin yung mga masasama. Yun ang natin. Tayo yung magko-compete. Tayo ang maglabanan. Hindi naman mabuti yun. Pareho kayong leader ng religious leader. Nag-aawayan kayo. Leader kayo sa isang religious group. Ang isa, leader naman sa isang religious group. Nag-aawayan. So dito, ngunit, dahil si Pastor Apollo Kibuloy ay mayroong kaso, dapat hinarap niya. So I do believe na may yun, nanonood din yun ng mga YouTube channel. Maraming tira mayroon din gadget yun, nanonood lang yun. So dito, kung ako sa'yo, Pastor Apollo Kibuloy, ako sa'yo, harapin mo lang yun. Kung nandyan naman kayo sa Panginoon, walang imposible sa Panginoon. Sabihin ko sa'yo, kung totoo kang anak ng Diyos, walang imposible talaga, and you have nothing to fight with. Wala kayong dapat ikakatakot pag nandyan kayo sa Panginoon. Ganun, my friend. Ito sa sarili ko lang. Sa sarili ko. 3 beses akong binaril. Basta nandyan ka sa Panginoon, wala kayong kinatatakutan. Yan. Saan man kayo nagpunta, wala kayong kinatatakutan dahil nandyan sa iyo ang Panginoon. Ganyan. Anyway, iba-ibang mission natin dito sa mundo. Kung ano man ang mission ni Apollo Kibuloy, hindi natin alam. So dito, if I were you, harapin ang kaso. Pag natalo sa kaso, ilang taon lang yun. Ilang taon lang yung pagsiservisyo mo sa kulungan. Magpunta ka kagad sa, Muntinlupa ba yun? Pag mayroon kayong 20 years, nagpunta kayo sa Muntinlupa, malayo lang yung 10 years. Siguro, 8 years, 6 years, ganyan. Mabuti kang mabuti kang tao, siyempre mitigate yung number of years na sentence mo. Harapin mo kaysa magtatago kayo dyan ng habang buhay na wala kayong kasiyahan. Ano bang kasiyahan mo? Nagkatago ka. After how many years of imprisonment, okay na, si Dilima nga, ilang taon yun, nakakalabas pa rin. Ikaw pa kaya. So, time will come na lalabas ka rin. Kung maging convicted ka. Kung hindi kayo nakaka-come back, dahil sa as what I said, walang imposible sa Panginoon. Mark my word. That's why, kaya huwag kang dapat matakot. Harapin mo kung ano mga problema. Daming ng mga maparalyze pa ang mapaparalyze yung mga wealth mo. Dahil fresh yan ng fresh na nga yun ng gobyerno, yung wealth mo. Pag nakakalabas ka, kahit nandyan ka sa kulungan, makakamanage ka ng tama At saka normal ang takbo ng mga tao mo dahil sa formal ang pag-order mo sa kung ano yung order mo.
Ganyan lang ang buhay. Minsan ganyan magpapasalamat pa kayo dahil through that case inalalaman na nalalaman sa maraming tao na ganun pala kayo kayaman eh. Hindi namin alam noon na ganun pala kayo kayaman, ganun pala ang influences mo sa dito sa mundo. So, if I were you, ganun lang. So dito, my friend, my friend, wag lang nating idiin si Pastor Apollo Kibuloy at saka sa mga member ng QGC, winawarningan ko lang kayo. Baka maging accessories to crime kayo. If you are harboring criminals, if you are harboring wanted people, maging accessories kayo niyan sa crime. Maayos so, mayroon din kayong kaso niyan. Baka marami kayong ilagay sa kulungan yan. Bang ganyan kayo. So, kung if I were you, papasuko nyo na lang yun si Kibuloy, yung pastor nyo, yung founder nyo. Sukuin nyo lang yun. Ipagtakot siya sa kamatayan. Nandyan ang Panginoon eh. Ano ba yung katakot mo ako kahit ngayon? At this very moment, pagpatayin ako ng tao, hindi talaga ako natakot. Bakit ako natakot? Inandyan sa akin ng Panginoon. Pag namamatay ako, yun ang ko eh. Yun ang ano yung kadaugan? Sinabi ko kanina. Kapanalunan ko. Yun ang kapanalunan ko. Dahil nandyan ako sa Panginoon yan. Kaya, ganun ka rin. So yung mga members of the QGC, ayan lang masabi ko sa inyo. Have a blessed day everyone. This is your friend Alfredo Galigo of this channel, Alfredo C. Galigo. Have a blessed day once again.